So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po mga minamahal. Ngayon pa lang po nag-sink in dito sa aking utak na itong naging huling statement ng ating presidente tungkol nga po sa kanyang pahayag dito nga po sa issue ni Kibuloy. Yung kanyang naging huling statement mga minamahal ay naaawa na po. Naaawa na po ng sobra itong ating Pangulo dito nga po sa ginagawa ni Kibuloy na ginagawa niyang human shield yung mga believers niya, yung nasa Kingdom of Jesus Christ. So ito namnamin natin yung sinabi ng ating presidente kasi ngayon ko lang na-gets mga minamahal. So ang sabi dito ng ating Pangulo, hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya na wala namang kasalanan niyang mga yan. Exactly mga minamahal, di ba? Can you imagine that? You are a appointed son of God and nagtuturo ka ng banal na kasulatan. Hindi naman po nakasulat sa banal na kasulatan or sa kahit anong libro dyan sa Biblia na ikaw na nagtuturo ka, ay dapat protektahan ka ng mga believers mo in case na ikaw ay nahuli, ikaw ay may kaso. Di ba, mga minamahal, wala naman pong sinabi sa Biblia na dapat ipagtanggol ka ng mga naniniwala sa iyo eh. Kaya nga, di ba, for sure, mga minamahal, naaawa din ng ating presidente dito sa isang namatay na, di ba, binabantayan nga itong si Kibuloy, 3 araw na hindi natutulog, 3 araw na nandoon sa init ng araw, sa tirik na init na araw, tapos kulang pa sa pagkain dahil nga sa pagbabantay kay Kibuloy sa compound, kaya 'di ba namatay. And I think na itong ating Pangulo naaawa din kay Stephanie Ibarra kasi nga 'di ba hino-hostage ni Kibuloy. Di umano kung sakali mang mapatunayan na isa si Stephanie Ibarra sa 8 na-detect na heartbeat sa ilalim ng tunnel, ng underground, ng bunker ni Kibuloy. So, 'di ba mga minamahal, ang ating presidente na mismo yung naghayag na wag naman ganun. Kasi enough na, 'di ba? Nagtatago ka na nga tapos gagamitin mo pa yung mga believers mo para sa mga kaso na tinatakasan mo. At saka, bakit mo pa kailangang ipaabot sa punto? Di ba paulit-ulit ko na lang sinasabi sa inyo, bakit kailangan mo pang ipaabot sa punto na kailangan hanapin ka pa ng batas, yung nagmamatigas ka sa gobyerno, bakit kailangang umabot pa sa puntong ganun? Kung pwede namang maging mapayapa na sumuko ka para nang hindi na magkagulo, wala nang away, di ba? Harapin mo yung mga pinupukol sa'yo kasi give the fact na innocent until proven guilty. Di ba ganun? Kung sa tingin mo wala kang kasalanan, bakit hindi mo harapin yung mga pinupukol sa yung issue, yung mga binibintang sa'yo? Bakit kailangan mong magtago? Diba? Kung wala ka namang kasalanan. Kaya nga kahit nga din ako mga minamahal, hindi ako makapaniwala na despite na binigyan na ng ruling ng korte, itong si Kibuloy ay may yung kulto talaga, yung believer ba ni Kibuloy ay galit na galit at gustong manakit. Although kahit sabihin na lang natin na voluntarily yung ginagawa nila, pero hindi naman nila gagawin yun kung walang impluensya ni Kibuloy. Kasi si Kibuloy yung comfort zone nila, mga minamahal. 'Di ba? May mga ganun tayo na natagpuan natin yung comfort zone natin, kung kaya't lahat na lang nabubulag na tayo, 'di ba? May mga ganung pagkakataon, pero wag sanang gamitin ni Kibuloy yung pagkakataong iyon para protektahan yung kanyang sarili. Appointed son of God ka. Remember? Dapat ikaw yung pumuprotekta sa mga nasasakupan mo at hindi yung mga nakikinig sa'yo ang puprotekta sa'yo. Diba? Okay. They did not sign up to be in the front line of this kind of things that happening right now. That they will protect him from arrest, even when he has cases filed against him, not only here in the Philippines, but also in the United States. Kaya nga mga minamahal, ito nga yung gusto kong sabihin sa inyo. Bakit ba, pinapalimos
yung mga bata, di ba? Human trafficking na yon. Yung mga OFW, sobra sa 10% kung magbigay. Human trafficking din yon. Di ba? Pinapapunta sa ibang bansa para mamalimos, ipahiya ang ating bayan. Di ba? Hindi pa ba sapat yun? Para mag-sink in sa utak nyo na wala talagang pakialam si Kibuloy sa inyo, kundi meron lamang siyang pakialam sa kanyang sarili, 'di ba? Sa mismong sarili niya at hindi sa inyo. Bine-brainwash kayo. Hindi ko alam kung bakit up to this moment may mga kulto pa din ni Kibuloy ang bilib na bilib sa kanya, naniniwala sa kanya. Di ba, hindi na ba dapat kailangan umabot natin sa ganun, yung magpakabulag-bulagan tayo? Di ba, kalabanin natin ang mali. Isupil natin ang mali. Kasi kahit kailan mga minamahal, ang mali ay hindi po yan magiging tama. At ang tama, never po yung magiging end up mali. Di ba? Hindi po ganun. So, sana naman, tawag dito, magising na yung KOJC. Hindi yung nagsasagawa na nga ng formal at makataong paghuli, arrest order itong ating Philippine National Police, tapos ang gagawin nyo, aawayin nyo, guguluhin nyo, babatuhin nyo, sasampalin nyo, 'di ba? Parang wina-warshock ninyo. 'Di ba? Wag naman ganoon. Si Kibuloy lang naman po yung punteriya, hindi naman po kayo yung kinakalaban dito at hindi din naman po kinakalaban ng ating pamahalaan or ng Philippine National Police yung relihiyon ninyo. Hindi po, wala pong ganun. Yung binababo yung relihiyon nyo, wala pong ganun. Si Kibuloy lang naman po ang pinupunterya dito. Hindi po kayo. Kaya huwag kayong paharang-harang sana. Di ba para mas mapabilis yung proseso? Hindi yung kayo pa tong nagwawala, rally-rally, sasagawa ng rally, people power. Di ba? Huwag ganun. So sana, think, 'di ba? Bago kayo gumawa ng action. Kasi mga minamahal, ang ating presidente, hindi naman natin niluklok 'yan para protektahan ang kanyang mga kaibigan or kanyang mga pamilya. Niluklok natin ang ating presidente para gawin ng tama. Ulit-ulit ko 'yan sinasabi sa inyo. Kaya nga sabi ko mga minamahal, masakit din tong naging desisyon ng ating Pangulo na ipahuli itong si Kibuloy. Dahil kahit pa paano may pinagsamahan yung dalawang yan. Diba? May pinagsamahan yung dalawang yan. Pero syempre, niluklok natin siya para pagsilbihan tayo. Diba? Good governance. Hindi naman natin niluklok ang Pangulo. Inilagay ang Pangulo dyan para protektahan yung mga kriminal. So, tama yung ginagawang approach ng ating Pangulo na cracking down the criminal, the illegal operations such as Pogo, the bloody war on drugs. Tama yung approach ng ating presidente. At sana naman makinig itong kulto ni Kibuloy na makinig sa sinabi ng ating presidente na bakit, 'di ba, pag-isipan nyo, sinasabak kayo ni Kibuloy sa ganyan for what? Sino yung magbe-benefits pag nasugatan kayo? Pag nasugatan kayo, sino yung gagamot sa inyo? Pamilya nyo din. 'Di ba? Nakatulong ba sa inyo si Kibuloy diyan? Wala, 'di ba? Kaya magnilay-nilay din itong KOJC sa pagtatanggol nila kay Kibuloy. Huwag masyadong fanatiko to the point na kahit mali ay sinusuportahan nyo pa din. Hindi na po tama yun. 'Di ba? Alright, yun po mga minamahal. Kaya ko siya na itapik muli kasi biglang nag-sink in sa utak ko mga minamahal na nahahabag din pala. Nahahabag ang ating Pangulo kahit pa medyo nakakairita ang ginagawa ng KOJC. Naaawa pa din siya sa mga believers ni Kibuloy na mga biktima lang din naman. 'Di ba? So yun. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.